Batangas 1st District Representative Leandro Leviste held a press conference this morning. And for the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, tungkol saan ang ginawa niyang press con? Yes, good afternoon, Lord Denise. Kanina ngang umaga, around 9:30 a.m. ay nagsagawa nga ng press conference itong si Batangas Representative Leandro Leviste at nasabi niya na magpa-file daw siya ng civil case against Palace Press Officer Claire Castro. Ang siste nito, no, civil case lang daw, hindi criminal case yung final niya dahil ayaw niya pa naman daw makulong si Castro. Pero bukod pa dyan, no, ay nagkaroon din ng press conference si House Deputy Speaker Ronnie Puno kung saan nga nasabi niya na hindi naman daw wala siya nakikitang dahilan. Actually, para nga daw i-impeach naman ng Kamara at ng ilang mga mambabata si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa kanya, hindi credible ang evidence na may ipapakita ng mga mambabatas na ito. At ang difference daw nito dun sa naging impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay nagkaroon na daw kasi ng investigasyon dito sa Kamara tungkol nga dun sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kaya mas credible yung naging impeachment at mas solidified yung impeachment na maipaparatang kay Vice President Sara Duterte. Pero tungkol nga dyan sa impeachment din, ay abangan pa natin kung ano nga ba ang magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema tungkol dito dahil kung before February 5 ay magkaroon ng reversal ng decision ng Supreme Court ay maitutuloy yung impeachment trial, Senate impeachment trial laban kay VP Sara. Denise? Amy, may sagot na ba? May response na ba si Yusek Castro doon naman sa pagsasampa ng libel case ni Leviste sa kanya? So far, no, Denise, wala pa tayong naririnig. Pero yun nga, yung civil cases din kasi nito, abot sa 110 million pesos. So malaki-laki yung magiging kaso na ito, no? At ang sinabi din ni Batangas Representative Leviste nga tungkol dyan ay dahil daw dun sa libelous statements nga na ipinaratang sa kanya, lalong-lalo na kaugnay nung kanyang Solar Philippines Power Project Holdings, kung saan nga na-filean siya, no, at nabigyan siya ng fine na 24 billion pesos dahil nga sa non-performance nito dahil dun sa mga ipinangako niya kasama ang Department of Energy. Denise? Pero hinihingi niya doon sa libel case ay 110 million pesos at na-file pa sa District Court ng Balayan, which is in the 1st District of which he is congressman. Tama ba, Amy? Sa Balayan Regional Trial Court, so technically Regional Trial Court siya, no? Doon din talaga siya nagsagawa ng press conference para nga rin maipakita at kasama niya nga dito si ang kanyang legal counsel, si Attorney Ferdinand Topacio, para nga maghain nitong reklamo laban kay Claire Castro. Amy, sinagot ba niya yung tungkol dun sa fine? Well, so far wala din tayo pang naririnig tungkol dyan, no, dahil inabangan din nga natin yung sa mismong press conference ni DS Puno. Pero nasabi niya naman at nakita rin naman natin dun sa mga datos, no, na umbrella company kasi itong Solar Philippines, so may iba't iba pa yung companies under that. At yun nga, may mga shares din at nilabas niya rin yan sa IPO, nagkaroon ng public listing. So titingnan natin kung ano nga ba. Pero technically kasi kung titingnan din natin yung situation, no, technically kay Leviste pa rin tong company na to at yun nga, inaabangan natin kung ano nga ba yung gagawin niya dun sa fine dahil bukod naman kay Leviste, syempre nagkakaroon din dito ng usapan sa Kamara tungkol naman sa mga ethics na meron. And yun nga na naririnig na din natin at nakikita natin dito mismo sa lower chamber, no, yung suporta naman niya kay Representative Kiko Barzaga na hindi nga daw dapat pinapatawan ng complaint, ng ethics complaint. At yun, isang malaking usapin din yun dito mismo sa House of Representatives. So titingnan natin kung ano nga ba yung magiging pahayag niya mismo tungkol nga dito sa fine na ibinibigay sa kanya ng Department of Energy. Alright, maraming salamat, Amy Atienza, ang ating mojo dyan sa Kongreso.